Ayan. Ayan. Hello, beautiful. So, today ay magre-repat po ako nung mga nilinis ko na mga astro. Kasi namatay nga po yung iba doon sa ibang pot. So, nirepat ko sila and hindi na sila kasya sa kanilang mga pot. Ayan. Nagkaroon na ng, asan ba yung iba, nagkaroon ng ganito. Ayan. So, nagkakabungguan, nagkakaroon ng trauma. Pero okay lang yan. Tapos may nakita akong parang ras fungus. So, ang gagawin ko, i-scalpel ko para para matigil na ang sumpa. So, nalinis ko na sila. Gumamit lang ako ng mild soap. Tapos water lang. So, ito rin, nagkadikit sila. Pero, wala naman siyang problem. Itong isa meron. Ayan. Diba? Pumangit yung kanyang shape. Pero, babalik pa yan. So, some others parang, ayan, tingnan nyo. Diba? Super bilog. Ang cute. Parang full of water sa loob. Tapos, napansin ko din sa iba, hindi healthy yung roots nila. Tapos, nagkaroon ng mealy. Ayan o. So, yung mga ganito, kailangan na natin ding putulin yung mga ugat nito. Tapos, yung cristata ko na nag-rot na sinave ko. Meron siyang variegation kasi. So, hindi pala siya nag-ugat. And then, sinave ko. Nag-rot na yung iba, yung mga ganyan. No? So, sinave ko sila. So, yung, ayan, mga buhay pa. Ito, deads na to. Parang deads na din yung ugat nila. Ayun o. So, papatubuin na lang natin sila. Ay, hindi pa naman. Pero, mamamatay na din kung hindi na agapan. At ariku. Ayan. So, ito deads na. Yung, ayun o. Diba? Na bullocks. So, ayun. Re-repat ko na lang siya. And I'm going to use a oiled soil mix. Oops. Ayan, oiled soil mix lang to. So, yung mga soil nila, sila din yung before, sila din yung gagamitin ko. So, wala akong nakikitang masama sa paggamit ng oiled soil mix or used soil mix, pero may exemptions. So, kailangan paarawan nyo to ng mabongga sa under the sun para mamatay yung mga pathogens, or i-microwave nyo, yung iba ini-steam. So, totoo yun, pinapainitan. May mga ganun. So, maraming ways. Basta mamatay yung mga pathogens dyan sa oil soil mix. So, dadagdagan ko lang to ng CRH. So, meron akong CRH na tira dito. Dadagdagan ko lang po siya. So, alam niyo naman, ang CRH ang favorite ko. Para sa mga new viewer, yun po ang aking favorite, CRH. Pero, ang disadvantage ng CRH, nakaka root rot. Kasi, may property siya na water retention. So ang gusto ko sa CRH, meron, ang tawag dito, soil aeration, soil conditioner, Tapos, alam nyo ba, ang CRH din, may properties din yan na may pest control. So, nade-deter niya yung ibang pest sa ating soil, tsaka yung mga microorganism. Ayan. So, din siya, water purification. So, nafi-filter niya yung water, tapos nare-remove niya yung mga contaminants. Kaya favorite ko tong na to CRH. So, deodorizer din daw siya. Nag-a-absorb ng odor. So, alam naman natin yung uling pag may amoy lumlom, di ba? Gumagamit tayo ng uling. Kaya kunwari, meron kang katrabahong amoy lumlom, bigyan mo ng uling. Arot lang. Ayan. So, yun. Pagsapating mix lang natin yan. Tapos, may gusto pa ako dito sa CRH.
So, ang Sir H, ang pinakagusto dyan, gusto ko dyan, yung nutrients yan. May phosphorus, potassium for flowering ng ating mga plants. Tapos may magnesium, mga micronutrients. Meron yan. So, ang bongga niyan. So, ang disadvantage lang talaga niya, ang disadvantage lang talaga niya is yun nga, root rot. Kasi may water retention. Kaya dapat sakto lang yung ilagay nyo. So, bukod dyan, meron pa ako natabi. Last year ko pa i-stock yan. So, meron ako na itabi na naaalala niyo yung eggshells. Di ba gumagamit ako niyan? So, nakapagtabi pa ako guys. So, maglalagay tayo. Favorite ko din yan sa eggshells. Hindi na nga ako nakapag-stock. So, sino naglalagay dyan ng eggshell sa ating plants? Sa ating soil mix. Alam ko marami din sa inyo gumagamit ng eggshells. Ayan. Tapos, yun lang. Wala na ako ihahalo. Others, mga pataba na natin. So, bago tayo mag-repot is, pakita ko lang ito. So, this is Asterias. Ayan. Ito rin. Maganda yung floppy, yung aerial. So, this is nodum type. So, mga Asterias, iisa lang yung ating super kabuto. Ayan. So, maganda siya. Meron siyang zipper sa gilid-gilid. So, ito. Pukuryu. This is Pukuryu. Ayan. So, maganda siya. Pumupukuryu. Ika nga. Then, yung dalawa kong variegated na nilipat. So, ito is light. Nakalimutan ko na kung saan ba ito pinagbibili. Maliliit lang sila. Tapos, pinalaki ka na. May Shinshawa dito. I think, ito siya. Oh, ito siya. Tsaka may akabana dyan. So, anyway, let's go. Mag-repat na tayo. So, nakalimutan ko. Magtitrim pa pala ako ng ugat. So, yung mga hairy part, tatanggalin na natin. So, sa pag-titrim ng ugat, mas nagpo-promote ka ng root growth. So, kupitin nyo lang yan, yung mga hairy part. Huwag kayong matakot. Parang wala siyang masyadong ano. Ito, ang healthy ng mga ugat na ito. Ito rin. So, pansin ko pala, kapag mas yung pot nila is maliit, mas they tend to roots more kaysa dun sa maluwang. So, yun nga, kasi pag maluwang yung pot, syempre, maninibago naman yung plants na ang luwang nga nung kanilang tawag dito, pot nila. So, ayun. Pero, okay lang. Basta nasa pagtutubig niyo pa rin. Nasa pag-iingat niyo pa rin sa pagtutubig. Ang mga astro naman, hindi naman mahirap alagaan. At hindi rin naman yan mahirap paugatin.
So, chinashop ko, pinsinig may raspongus. Hindi ko alam kung ito parang parang scar or hindi ko alam kung raspongus ba ito. Pero ito, sure ako. So, ang gagawin ko i-scalpelin ko lang siya. So, alisin ko lang. Pero, you can use neem oil or or neem oil, Titan, tsaka copper fungicide. Mas effective daw yun. So, tumingin lang kayo sa Shopee or Lazada. So, ganun lang. Sugatan nyo lang. Papangit nga lang yung astro nyo. Pero depende nga sa arte mo. So, yun. Ganun lang. Nabubuhay pa to, huwag kayo mag-alala. Hindi mamamatay yan. So, mag-ingat kayo sa paggamit ng blade. So, okay lang yan. I think, lang siya, scar. Okay lang yan. Scar lang siguro. Ayun. Pero dito, sure ako. Raspongus. So, para safe na din. Ayan. So, ito, SK. Medyo malambot siya. Oo. Naarawan kasi. Morning sunlight. At masyadong maano yun. So, this is SK type. Maganda siyang i-pollinate to other cactus. This is more of the Asterias. Pero ito, ang ganda nito, Fucoryu. Fucoryu. Yan. So, ito rin malambot na. This is also ito zipper type. O yan, SK type zipper type. So, let's go. Whoops. So, ako, nagmamoist ako ng soil, di ba? Moist natin yung soil. So, sa new viewers natin, ako nga po yung plantita na nagmamoist ng soil. Kahit sa succulent, pinamoist ko po yung soil. Yan, tapos lagyan ko na yung mga pots. So, mga oiled. Kanina yung sinasabi ko, old pots. So, mga old pots po sila. So, kung ba ilalagay variegated na maliit? Dito yung isang maliit na variegated. Let's go! So, inabot na po ako ng gabi sa pagre-repat. Kasi ang time ko naman ng paghahalaman is sa gabi. Dahil nga, syempre, sa morning is tayo nag-aalaga kay baby. So, always, maglalagay lang ako ng bunny poop. Yun lang naman yung ginagamit ko na Perty. At saka, syempre, mag-a-add din ako ng potassium muriate. Pampabulaklak. So, ayan, pinil up ko lang din yung mga pots na ginamit kong medyo malaki kasi may mga pots ako dito. Meron akong paggagamitan na mas malaking plants. So, abangan nyo po iyan kung ano ba yung tinitipid ko na pots na iyan. So, ayun, repat lang natin itong mga old astro natin na napalaki na din natin. So sa pag-aalaga at pagpapalaki ng astro is naging masaya naman yung buhay ko sa mga astrophytum. Hindi naman ako masyadong binigyan ng problema and ayun, hindi naman din sila high maintenance ang mga astrophytum. Tsaka sila, low maintenance lang sila. Kagastos ka lang siguro kapag magre-repat ka. Syempre, soil mix mo kung gusto mo talagang maganda.
gagamit ka talaga ng magandang soil mix, kasi kung gagamit ka lang ng putyo-putyo, siguro, baka yung mga astrophytum naman kasi sa mga rocks yan nakatira eh. Ang other tawag din sa astrophytum, kundi star cactus, is stone, anong tawag dito? Living rock. Ayun, living rock. Parang litops. So, sa mga bato-bato sila nakikita sa Mexico. So, kung manonood kayo ng mga file ng mga astrophytum, yung mga hunters or nagfi-film ng mga astrophytum is doon sa mga sa mga rock sila. Tapos nasa ilalim sila ng lupa. Kaya minsan hinuhukay pa nila yun. Ganun yung mga astrophytum. Dito sa atin, nakapaso. So, kapag sa desert, hinuhukay sila. As in, nasa ilalim sila ng lupa. Panoorin nyo guys. So, ayun, nakakatuwa ang mga astrophytum. Lalo na kapag magpa-flower, tapos magbibigay ng seeds, yun nga, nakaka-fulfill ng pagkatao kapag nakapag-germinate ka. Parang feeling mo talaga, may nagawa ka mabuti sa mundo. Na, basta, try nyo kasi. Ayan. So, meron naman ako mga vlog ng mga germination. Try nyo yung way ko. Makakabuhay kayo ng cactus. So, kung ako nga, hindi talaga ina-expect na makakabuhay ako ng mga ganyan. Diyos ko. Sinisira ko lang talaga ang mga halaman ng bata ako. So, who might thought, diba? So, sa pag-aalaga ng mga astro, even other cactus, kahit naman ibang plants, kailangan mo talagang gumamit ng fungicide at saka insecticide. So, yun lang din talaga siguro yung maintenance na parang tao nga rin, meron talagang maintenance na gamot na iniinom kasi, syempre, hindi balance ang mundo eh. Merong masama, merong mabuti, di ba ganun? So, yun lang talaga. Kailangan nyo lang talagang gamitan to ng mga fertilizer, tapos para ma-maintain natin na healthy sila, hindi sila masisira. So, ayun. Gumamit lang ako kanina ng Starkid G, yung binubudbud ko, systemic fungicide, insecticide, tapos yun, toppings tayo ng Masato soil. So, i-remake ko ulit yung Masato soil, magta-toppings ulit ako, kasi pag diniligan ko yan, lilitaw dyan yung problema. So, makikita niyo yan sa susunod kong vlog, tapos update lang tayo sa mga susunod na kaganapan. So, ang goal ko dito is sana mag-flower na sila agad para makapag-germinate, ay makapag-harvest, tas makapag-germinate, harvest, tas makapag-germinate, ganun. Alam ko merong Pinoy na nag-astro sa ibang bansa. Parang, din siya. Basta, parang vlogger din siya, tapos sa ibang bansa, tas mga astro din yung mga niya, type. Ang daming type ng astro, lalo na yung mga P-type, tas makakapal yung mga balahibo or yung flakes nila. Maraming type, tas yung maraming mga areoles, ano na kayo tawag doon? Nakalimutan ko na. Basta. Maraming types yan. Kahit i-search nyo sa, kay kumaring Google, marami siyang types. Tas ang gaganda, as in, ang kakapal ng mga, ng mga areoles, tapos yun, Rense o Weibo, mga ganyan. So, hindi ko pa wala napeplex yung mga malalaki kong astro kasi nakadulo sila eh. So, sa mga susunod na vlog, kung may time, ipeplex ko sila. And gusto ko din ayusin yung rack ko kasi gulo-gulo na yung mga plants and need na talaga din ayusin. Parang hindi rin nakahagip ng camera yung mga astro ko na malalaki. So, ipapakita ko sa inyo sa susunod yung mga astro ko na malalaki kasi hindi sila masyado nagpa-flower kasi hindi nga sila naabutan masyado ng sun. So, ilipat ko ng pwesto para mag-flower sila kasi gusto ko din makita yung flower nila eh. Baka mamaya may iba, 'di ba? Minsan hindi naman alam ng seller yung mga nabibili nila sa Thailand na mayroon palang Shinshowa at saka Akabana. Tapos minsan sinasabi nila, Akabana, Shinshowa, hintayin mo magbulaklak sa'yo, hindi naman pala, manloloko naman pala. So may mga seller na ganun. Siyempre, ano namang malay nyo, yung binili nyo kung
Kung ganun nga, kasi sa flower lang naman malalaman. So, kaya ko din naman binili yun kasi pang hybrid. Ayun. Tapos yung yung kinrossbreed ko sa Pukuri, yung makikita nyo, papakita ko sa susunod na vlog. Ang laki na nung seeds as in sa updates natin. So, ang dami ko na nakwento. Ayan. Malapit na matapos itong aking vlog and I hope nag-enjoy kayo sa ating repotting today with Chika Chika, and thank you for watching at everything nice at Mitch. Abangan lang yung mga updates, tapos yung mga new tips, care tips, mga ganyan. So, abang-abang lang kayo abang-abang lang kayo guys. So, again, thank you for watching at everything nice at Mitch. Succulent love. This is your nurse Plantita saying God bless po. At lagi mag-ingat po. Thank you.